Hi guys, welcome back to my channel. It's me again guys, Chito. Ang pag-uusapan natin ngayon guys is, nalalapit na nga ba ang katapusan ng mundo? Mga katanungan sa mundong ito guys na gumugulo sa ating isipan. Ipinapakita na ba guys ang mga senyales ng Biblia? Pinapakita na ba ang mga hudyat o papalapit ng ating Panginoon? Tunay nga pong walang nakakaalam, di naman sa atin o ang anghel man sa langit guys ng pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Kailangan maganap kung ano yung mga nakasulat sa Biblia. At isa-isahin po natin yan guys. Tunay niyang walang nakakaalam o nakakarurok ng katalinuhan ng ating Panginoon. Siya lamang. At ang mga pangyayaring itong nagaganap sa ating mundo ngayon guys ay kailangan maganap. Disclaimer, I'm not expert about on the Bible guys, pero I'm searching on it para lang i-share sa inyo yung nabasa ko, naintindihan ko at nalaman ko. At any comment naman po is free po kayong mag-comment about this one. And eto na guys, yung unang-unang verse ng Bible na babasahin ko sa inyo. Ayon sa Mateo chapter 24 verse 33 hanggang 36, ganito ang sinasabi. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Tatapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ayon sa Mateo, na verse na binasa natin guys sa Bibles, is nasa pintuan na nga, di ba? Pero datapwat, ni anghel, ni anak, walang nakakaalam, kundi ang ama lamang. Maraming verse sa Bible guys na magpapatunay sa mundang ito na malapit na ang pagparito ng ating Panginoon. Isa pang verse ng Bible ang isi-share ko sa inyo guys para malinawan kayo. At sana po isave nyo yung video na ito at basahin nyo rin po sa verse sa Biblia ninyo guys kung meron po kayo mga Bible guys. Basahin nyo po para mas maunawaan po ninyo. Ito pa ang isang verse ng Bible na magsasabi sa atin na malapit na nga siyang dumating. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 10. Ganito ang sinasabi. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Ayon sa Mateo chapter 24 verse 27, ganito ang sinasabi. Sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Inihalin tulad ng Panginoon ang kanyang pagdating sa isang magnanakaw at sa isang mabilis na kidlat. Tunay nga talaga guys, nasa mga mensahe ng ating Panginoon is nalalaman natin at mararamdaman natin tayong nandito sa lupa. Lahat ng senyales ba guys na ating mababasa at inyong mapakikinggan sa video na ito is nagaganap na. Kayo ang makare-realize niyan kung ang pangyayari bang ito guys is nangyari na sa inyo, nagaganap na. Ito pa ang magpapatunay na malapit na dumating ang ating Panginoon. Ano-ano pa ang mga paghirap at mga pag-uusig na darating sa huling panahon. Ito na nga ba yung panahon na sinasabi ng ating Panginoon? Tunay niyang kailangan lahat ng mga pangyayaring ito. Kailangan ng paghihirap na ito. Lahat ng sakuna, delubyo, tagutom, salot is kailangan maganap. Ito pa ang verse sa Bible na magpapatunay na malapit na siya. Ayon sa Mateo chapter 24 verse 3 hanggang 14, ganito ang sinasabi. Nasa bundok ng mga olibos si Jesus, samantalang siya'y nakaupo roon. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito?
Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapupuutan kayo ng lahat ng dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa, saka darating ang wakas. Ano-ano pa ang mga tanda sa huling panahon, sa huling paghuhukom ng ating Panginoon? Isa-isahin natin guys, ipinapakita niya. Isinulat niya sa Bible ang mga tanda na ito kasi bakit? Kailangan maganap. Kailangan maganap ito bago dumating ang wakas. Ayon sa unang Juan, chapter 2, verse 18, ganito ang sinasabi. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Ayon naman sa ikalawang Kronika, chapter 7, verse 13, ganito ang sinasabi, maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ayon naman sa Lucas chapter 21 verse 25 hanggang 27, ganito ang sinasabi, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakundang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nitong nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Ayon naman sa Gawa chapter 2, verse 19 hanggang 20, ganito ang sinasabi, magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalaghan sa lupa, dugo, apoy, at makapal na usok. Magdidilim ang araw at pupulang animoy dugo ang buwan bago sumapit ang araw ng Panginoon. Ayon naman sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 4, ganito ang sinasabi, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan,
Sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Mga palatandaan ng kanyang muling pagparito, isa-isahin natin. Paglitaw ng Antikristo, digmaan ng bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, magkakagutom, paglindol, mga salot, magdidilim ang araw, pupulang dugo ang buwan, mababatbat ng kahirapan, maibigin sa salapi.